Di pa man natatapos ang 2 linggong palugit, inatake ng Amerika kaninang umaga ang mga nuclear facility ng Iran. 6 na mga B-2 stealth bomber at mga submarino ang ginamit sa pagtira sa mga pasilidad ng Natanz, Esfahan at ang Fordo. Una lang tinarget ng mga Israeli airstrike ang 3 pasilidad na ito sa 2 linggo ng Operation Rising Lion, pero dinawasak ang mga ito. Siniguro ng US ang pag-atake sa Fordo gamit ang mga stealth bomber dahil ang mga ito lamang ang may kakayahang maghulog ng GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator, isang uri ng napakalakas na bunker buster bomb. Sa bigat nitong 30,000 pounds o 13,600 kilos, may karga itong 6,000 pounds na pulbura na ayon sa US Air Force ay kayang bumutas sa nakabaon na mga pasilidad na nuklear ng mga kalaban. Ito ang unang beses na ginamit ng US ang naturang bunker buster. 1 dosen ng mga GBU-57 ang inihulog ng 6 na mga stealth bomber sa Fordo, isang pasilidad na nakabaon sa ilalim ng kabundukan ng Qom sa lalim na 290 feet o 60 meters, nakatumbas ng 6 na palapag na gusali. Binira naman ng mga submarino gamit ang 30 Tomahawk cruise missiles ang Natanz at Esfahan. Una nang sinabi ng mga eksperto na kailangan ang paulit-ulit na pag-target sa isang lokasyon, lalo na sa Fordo, upang maging epektibo ang mga bomba. Sa kanyang national address linggo ng umaga, ipinagbunyi ni US President Donald Trump ang anya matagumpay na pagpulbos sa mga nuclear facility ng Iran. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Muli din niyang binalaan ang Tehran na matitikman ang bagsik ng US kung gaganti ito sa isinagawang airstrike at hinimok na makipagsundo na lamang. Ayon pa sa report, nakipag-ugnayan ang US sa Iran sa pamamagitan ng mga indirect channels at ipinaalam na yun lamang ang tanging operasyong ilulunsad ng US kung hindi gaganti ang Iran. Mariing kinundina ng Iran Atomic Energy Agency ang anyay savage assault sa mga pasilidad at sinabing di matitibag ang nuclear program ng Islamic Republic. Ikinatuwa naman ng Israel ang ginawa ng US at binati ni Prime Minister Benjamin Netanyahu si Trump. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable
alliance, our unbreakable faith. Sinabi ng isang Israeli official na hinihintay nila ang reaksyon ng Iran sa US strike kung itutuloy ba nila ang 2 linggo ng operasyon laban sa Islamic Republic. Samantala, nagbanta naman ang alyado ng Iran na Houthi sa Yemen na mananagot si Trump sa ginawa nitong pag-atake. Isang opisyal naman ng Iran ang nagmungkahi na atakihin ng Islamic Republic ang mga barko ng US Navy na nakabase sa Bahrain. Sabi pa ni Hossein Shariat Madari, advisor na Ayatollah Ali Khamenei, na dapat i-blockade ng Iran ang Strait of Hormuz, ang lagusan sa pagitan ng Persian Gulf at Gulf of Oman. Napakahalaga ng kipot na ito dahil dito dumadaan ang 90% ng liquefied natural gas at 25% na langis ng buong mundo.